Kinarma na nga ba si Klay Thompson sa Dallas Mavericks in 2024 offseason? Naging mainit ang usapan ng piliin ni Klay na pumirma sa Dallas imbes na sa Los Angeles Lakers. Ang dahilan daw, mas nakikita raw ni Klay na maibabalik niya ang dating anyo ng kanyang laro sa Dallas, lalo na't nandoon sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Isa pa, mismong si Kyrie pa ang nag-recruit kay Klay noon at nangako pa ang Mavericks na magiging starting role player siya sa koponan. Pero mukhang iba ang nangyayari ngayon. Sa halip na makabalik sa dati niyang forma, hirap si Klay makahanap ng ritmo, lalo na sa kanyang shooting, ang dating sandigan ng kanyang karera. Marami na ang napapansin na tila nawawala na ang kumpiyansa ni Klay sa opensa at maging ang minutes niya ay unti-unti nang nababawasan. Dahil dito, lumalabas ang mga ulat na tinitingnan na ng Dallas Mavericks ang trade value ni Klay Thompson sa market. Posibleng maghanap na sila ng mas batang player o mas consistent na shooter na makakatulong sa spacing ng team. Kung tutusin, malaking panghihinayang ito lalo't isa ang Lakers sa mga unang nagpakita ng interes sa kanya noon. Ngunit mas pinili ni Klay na sumama kay Kyrie sa Dallas, na ngayon tila hindi umaayon sa kanyang inaasahan. Kayo mga idol, anong tingin nyo? Kinarma nga ba si Klay Thompson matapos niyang talikuran ang Lakers para sa Mavericks? Samantala, matapos na magpakitang gilas si Ja Morant sa laban kontra Dallas Mavericks, kung saan pinangunahan niya ang Memphis Grizzlies sa panalo matapos magtala ng 21 points, 5 rebounds, and 13 assists. Tila biglang nawala ang apoy ng superstar guard sa sumunod nilang laban kontra OKC Thunder. Sa unang half ng laro, kontrolado pa ng Memphis ang laban at umabot pa sa 11 puntos ang kanilang kalamangan. Pero pagdating ng third at final quarter, dito na bumagsak ang laro ng Grizzlies. Tuluyang nilamon ng Thunder ang momentum at nagtapos sa isang nakakainis na pagkatalo para sa Memphis. Habang si Ja Morant na dating kilala sa kanyang explosiveness at energy ay tila wala sa kondisyon, nagtapos lamang ito sa 11 points, 3 rebounds and 8 assists in just 33 minutes of playing time. Malayo sa inaasahan mula sa kanilang leader. Marami tuloy ang nagtataka, may problema ba si Morant sa loob ng koponan? O baka naman gusto na talaga niyang matrade sa ibang team dahil halos sa bawat laban ay nagiging pabago-bago na ang kanyang performance. Kayo mga idol, anong tingin nyo? May tension na ba sa pagitan ni Ja Morant at ng Memphis Grizzlies? Samantala, Los Angeles Lakers magsisigurado na sa kanilang magiging laban kontra Charlotte Hornets matapos i-upgrade sa questionable status si Austin Reeves. Senyales na malaki ang posibilidad na makabalik na ito sa court bukas. Tatlong sunod na laro nang hindi nakapaglaro si Reeves dahil sa right groin injury at ramdam ng Lakers ang kanyang pagkawala lalo na noong nakaraang laban nila sa Atlanta Hawks. Sa naturang laro, tinambakan pa ang Lakers ng mas short-handed na Hawks lineup kahit wala sina Trae Young, Jalen Johnson at Kristaps Porzingis. Sa kabila nito, tila nawalan ng disiplina sa opensa ang Lakers matapos magtala ng 20 turnovers, dahilan para tuluyang maagaw ng Atlanta ang kontrol ng laro. Maging si Coach JJ Redick ay hindi itinago ang pagkadismaya sa ipinakitang performance ng kanyang koponan, lalo na't dominant ang Lakers sa ilang naunang laban bago ang pagkatalo. So much to start. Yeah, very disappointing. Sa kabilang banda, magiging malaking tulong kung makakabalik na nga si Austin Reeves laban sa Hornets upang mabigyan ng karagdagang firepower sina Luka Doncic at DeAndre Ayton sa opensa. Samantala, dehado naman ang Charlotte Hornets bukas dahil tatlo sa kanilang mga starters ang hindi pa rin makakalaro, sina LaMelo Ball, Brandon Miller at Josh Green dahil sa kani-kanilang injuries. Dahil dito, aasahan muli na sila Miles Bridges, Tre Mann at ang rookie na si Kontnwepel ang magiging sandigan ng Hornets kontra sa Lakers. Kung sakaling makabalik si Reeves, inaasahang magbabago ang ihip ng hangin para sa Los Angeles na tiyak na gustong bumawi matapos ang nakakabigong pagkatalo sa Atlanta. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba babalik na sa forma ang Lakers kapag nakalaro na ulit si Austin Reeves?